Tingin kayo sa akin lahat. Kasi sabi ko no, siguro pag na-born again ka na, wala nang problema. Wala pong exempted sa problema. Maging mananampalataya ka man. Kasi may mga trials tayong mararanasan sa buhay na pinahintulutan ng Lord mangyari sa iyo. Hindi para magdusa ka. Pinahintulutan ng Lord mangyari sa buhay mo yan para lalo ka magtiwala na may magagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kasi nung mahal ko na po, Lord, ang daming Bible study sa Bilibid. Ako po, may pangkat ako sinamahan doon Sputnik po ako Ang daming gang sa loob. Nung ako'y maborn again, inaalam ko lahat ang schedule ng Bible study na iba-ibang pangkat, dumadalo po ako sa mga gawain. Alam niyo na mamangha po yung mga kakosa ko ron, sabi sa akin, Kosa, saan pumunta ka ako? Merong Bible study sa BCJ. Meron sa Bahala, meron sa Komando. Lahat yun, dinadaluhan ko. Sabi nila, Kosa, baka hindi ka na makabalik kasi minsan uso tirahan doon Sino daw kasama ko? Sabi ko si Lord, dala ko yung Bible ko. At namamangha sila, alam niyo kung bakit? Kung anong pangkat ang pinuntahan ko, kapag pabalik na ako sa building 9D1, sa building namin, hinahatid ako ng bawat pangkat. Tapos tumatakbo isang preso, kaya ako sinabi sa inyo, wala exempted sa problema. Sabi nung isang kakosa ko, tumatakbo, sabi niya, Mayor na ako that time. May dalaw ka, sabi sa akin. Sabi ko, nasaan? Nasa opisina. Sabi ko, sino? Sabi, asawa mo. Siyempre, nagulat ako, bakit nasa opisina? Nakakapasok po ang dalaw ko ron. Pati anak ko nakakapasok, pwede nga matulog dun Siyempre, nag-isip ako, baka ako may problema sa bahay. At nasa opisina. Takbo ako sa opisina. Pagdating ko sa opisina, nakita ko nga asawa ko doon. Hindi, siyempre, tinanong ko, bakit di ka pumasok? Nasaan ang mga bata? Nagulat ako sa sagot niya. Sabi niya, hindi na ako makadalaw sa iyo, hindi na ako makapag-antay sa laya mo. Sabi niya, mag-aasawa na ako. Nung madinig ko po yung asawa ko na sinabi sa akin, mag-aasawa na siya. Alam niyo, napayuko po ako, nasa opisina kami. Umiiyak ako, tinatanong ko po ang Panginoon. Sabi ko, Lord, bakit po ganun? Kailan po ako nakakilala sa inyo tsaka pa dumating sa buhay ko to? Pero mabuti po ang Panginoon, mga kapatid. Nung tinatanong ko po siya, bakit kailangan mangyari yun? Agad po pinaalala ng Lord sa akin, nagrema po sa akin yung nabasa ko sa kanyang salita. Nasusulat po sa unang Korinto 10:13 na ang lahat ay dumanas ng pagsubok at walang sino man sa atin bibigyan ng pagsubok na hindi makakayanan. Salip bibigyan tayo ng kalakasan upang ito'y ating mapagtagumpayan. Nagrema po din sa akin sa James chapter 1 verse 2 hanggang 4 na sinabi doon, magalak kayo lubos kung may dumating sa inyo sari-saring pagsubok sapagat susubukin ko kayo upang lalong maging matatagain yung pananampalataya. At kung na inyong mapagtagumpayan, kayo magiging ganap at walang kakulangan. Alam niyo, masakit man po. Pero pag taas ng ulo ko, pagtingin ko sa asawa ko, alam niyo, para ako nahimasmasan. Mabilis ko siya nasagot. Sige, kako ko, saka maging maayos. Huwag mo na lang kako pabayaan ng mga anak ko. Umuwi siya. Ang naaawa ako sa panganay ko, anak na lalaki, kasi siya na tumayo, nanay, tatay doon sa mga kapatid niya. Hindi ko naman akalain yung mami niya, mag-asawa ng napangasawa po nung pulis po. Tuwing dadalaw sa akin, kahit alam ko na, kasi nung time na yun, nung nagsusumbong yung anak ko, graduating po siya. Ayoko po maapektuhan yung pag-aaral niya. Sabi niya, Daddy, alam mo ba si Mami may kinakasamang pulis? Ako naman, kunyari, hindi ko siya nadidinig. Kunyari, nagbibisi-bisihan ako. Magaling pong basketball player yung anak ko na yun. Tuwing dadalaw sa akin yun, sigurado yung bago umuwi yun. Sabi niya, Dad, bago ako umuwi, mag-basketball ako. Kasi marami magaling na player sa Munti.
Sige ka ako. Sabi ko doon sa mga kakosa ko, laruin niyo yung anak ko mamaya, pero ingatan niyo. Opo, Mayor. Dad, uwi na ako maya-maya, mag-basketball ako, pahiram ng rubber mo kasi magka-size kami ng paa eh. Sabi ko na dyan sa ilalim, kunin mo. Alam niyo, nagpapalit ng sapatos yung anak ko. Eksaktong-eksakto naman, napatingin ako sa paa ng anak ko. Nakitaan ko po yung anak ko ng balisong, yung panaksak. Nahulog na ganun galing sa medyas niya. Alam niya, nakita ko. Sa totoo lang, sinisipa pa niya patagong ganun. Sabi ko, wag mo sipa. Nakita ko may balisong ka, sabi ko. Buti hindi ka nakapkapan sa gate. Sabi ko, dalin mo nga sa akin yan. Dalin mo sa akin yan. Lumapit yung anak ko, nanginginig, iyak ng iyak. Niyakap niya ako, sabi ko, ba't nanginginig ka? Saan mo gagamitin yung balisong? Natakot ako, alam niyo na magsalita yung panganay ko. Sabi niya, Daddy, magpaalam sana ako sa'yo. Sabi niya, papatayin ko si mami tsaka yung pulis. Natakot ako kasi hindi ko naman kukontrol yung bata. Gawa ng nakakulong nga po ako. Niyakap ko yung anak ko, iyak ako. Sabi ko, anak, wag mo gawin yan. Lalaya ako dito. Antayin mo yung paglabas ko, anak. Sabi niya, Daddy, habang buhay ang sentensya mo, kailan ka pa makalabas? Sabi ko, anak, magtiwala tayo sa Panginoon. Palalayain ako ng Panginoon, anak. Hinatid ko yung anak ko. Alam niyo, kwento ko sa inyo, naaawa ako pag naalala ko yung oras na yung pastor. Naglalakad kami na anak ko, nakaganon siya sa akin. Sabi niya, Dad, sana makatabi na kita matulog. Magkakatabi rin tayo. Tapos dinala ko yung balisong sa opisina, sinurrender ko, pinagalitan siya ng mga gwardya. Huwag ka na magdadala niyan. Opo. Sabi niya, Daddy, alam mo ba yung pulis kinakasama ni Mami, salbahe? Sabi ko, bakit? Naawa ako sa mga kapatid ko. Kakain kami, minsan toyo lang pinapaulam ko sa mga kapatid ko. Pero meron namang ulam, kaya lang hindi ko pwede bawasan, papagalitan daw siya. Tapos sa umaga, papasok na yung mga kapatid ko. Papaliguan ko yung mga kapatid ko, Dad, tubig lang. Meron din sabon, hindi ko pwede bawasan. Hindi ko pwede gamitin yung sabon. Papagalitan daw siya. Awang-awa ako sa panganay ko. Kaya mo, sabi ko, lalaya ako dito. Hinatid ko yung anak ko. Pero ako, nagkasala ako ulit sa Lord eh. Nung pabalik na ako ng brigada, ako nagkasala talaga ako. Sabi ko, sorry po Lord. Pero hindi po ako nangangako sa inyo. Pero sinabi ko ng mga oras na kapag lumaya ako dito, sabi ko, papatayin ko asawa ko. Papatayin ko to, sabi ko. Pero hindi pinahintulutan to ng Lord sa aking buhay dahil totoo rin ang pangako niya sa Philippians chapter 1 verse 6 na ang lahat ng naumpisan ko sa iyo, tatapusin ko to, sabi ng Panginoon. Alam niyo, namangha po ako sa Lord eh. Namangha ako, December 1997, nagpaalam ang asawa ko na siya ay mag-aasawa na. Wala pang isang taon kasi siyempre habang buhay ang sentensya ko eh. Inisip ko, doon ako tatanda, doon ako mamamatay. Alam niyo, September of 1998, dumating ang release order ko. Tinawagan po ako ng laya. Pero nung tawagan ako ng laya, nabaligtad naman lahat sa buhay ko, ayoko nang lumaya. Ayoko na pong lumaya, natatakot ako makalabas. Sabi ko, Lord, sana pinabayaan mo na lang ko dito sa loob ng bilangguan. Kasi natatakot ako makalabas, baka mapatay ko, asawa ko, makadisgrasya lang ako ng tao. Pero sabi ko, Lord, kung talagang kalooban mo makalabas na ako, sa paglaya ko, Panginoon, bigyan mo ko ng tamang taong makakasama dahil gusto kong patuloy na maglingkod na lamang sa iyo. Pinalaya ko na, Lord, September 28 of 1998. 25 anyos po ako nung makulong. Lumaya po ako, 43 anyos na po ako. 18 taon po ako. 18 taon po ako sa Pilipid na walang kasalanan po. Pero salamat sa Lord. May plano pala ang Diyos sa buhay ko. Lumabas ako ng Muntinlupa. Una kong pinuntahan nanay ko. Nanay ko, una ko nabahaginan ng mabuting balita ng kaligtasan. Na born again ang mami ko. At masipag ang mami ko mag-share.
Ahanga ako, sobrang sipag ng mami ko. Lahat ng kapatid niya, nadala niya sa Panginoon. Si Dennis Padilla, pinsan ko po yun eh. Ang nanay ni Dennis Padilla, tsaka nanay ko, magkapatid. Tapos gusto ko ikwento sa inyo ito. Yung mami ko na medyo hindi na maganda lagay, nasa UERM, nakahiga sa ospital. Tinitignan ko mami ko, iyak ako na iyak. Tapos nagpe-pray ako. Sabi ko, Lord, sana magkausap naman ng daddy ko, mami ko. Alam mo, nagpe-pray ako na gano'n, pastor, yung araw na yun, dumating ang tatay ko. Nagulat ako, nakita ko siya sa may pintuan, papasok ang tatay ko. Iyak ako ng iyak. Tapos lumapit siya dire-diretso sa mami ko, hinawakan niya sa paa, pinisil niya yung paa ng mami ko. Sabi niya, Grace, sabi niya, patawarin mo sana ako. Umigot siya sa ulo na ng mami ko, hinalikan niya mami ko sa noo. Patawarin mo ako sa lahat na naging kasalanan ko sa iyo. Iyak ako na iyak. Siyempre, mami ko nasa Lord na eh. Tumingin lang ang mami ko sa kanya. Alam, sabi ng mami ko, matagal na kita pinatawa, Dolphy. Tapos sinawag ako ng daddy ko. Sabi niya, Junior, kung ano man ang kailangan dito, ng mga gastos, sabihan mo lang ako. Alam niyo, pasalamat ako talaga. Iyak ako na iyak. Sabi ko, thank you, Lord. No? Hanggang sa mami ko umuwi na kay Lord. Pero nagkaroon ng closure sila. Nagkaroon ng pagpapatawad sa isa't isa. Ako'y nagpapasalamat sa Lord.